Hello mga idol, welcome back sa aking channel. Magandang araw sa inyong lahat at sana ay nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. Salamat sa inyong patuloy na suporta at sa pagbisita ulit sa aking channel. Bumabalot ang malamig na simoy ng hangin sa ilalim ng madilim at maulap na kalangitan habang isang tahimik na tagpo ang makikita sa ibaba. Tuluyan ng nakahandusay sa malamig na lupa ang walang laban at dagwang katawan ni Dalton habang mabilis na kumakalat ang malapot na dugo sa paligid nito. Sa mismong harapan ng bumagsak na kalaban ay kalmadong nakatayo ang ating bida na nakahawak pa rin sa kanyang espada habang pinagmamasdan ang naghihingalong si Dalton na napapaubo na lamang dahil sa matinding pinsala. Sa gitna ng katahimikan ay seryosong nagsalita ang ating bida at inamin na tama ang inisip ni Dalton. Malinaw nitong ipinaliwanag na kapag napatay ang mismong caster ay doon lamang tuluyang mawawala ng bisa at lakas ang lahat ng mga nilikha ng isang necromancer. Kasabay ng mga salitang ito ay panandali ang dumaan sa kanyang isipan ang isang madilim na alaala mula sa nakaraan kung saan makikitang nakaluhod ang ating bida habang tadtad ng nakabaong espada sa kanyang buong likuran. Sa mismong harapan ng kanyang dagwang katawan ay malamig na nakatayo si Burkle na walang awang nakatutok ang matalim na sandata sa kanya, habang tahimik na idinugtong ng ating bida na kahit si Archimond ay nabigong lampasan ang partikular na kahinaang iyon na siyang naging dahilan ng tuluyan nitong pagkatalo. Habang patuloy na bumabalot ang katahimikan sa paligid ay dahan-dahang itinaas ng ating bida ang kanyang kamay na ngayon ay nagliliwanag dahil sa isang nakakapasong asul na enerhiya. Sa kanyang isipan ay malalim siyang napagnilay tungkol sa napakalaking kapangyarihan ni Archimond na kilala bilang isang nakakatakot na necromancer na nagtataglay ng kakayahang kumontrol sa magi. Kasunod nito ay mahigpit niyang hinawakan ang puluhan ng kanyang espada habang inaalala ang nakakagulat na katotohanan na ang mismong bagay na nagbigay sa kanya ng sapat na lakas upang protektahan ang sarili niya mula sa kanyang nakamamatay na kahinaan ay walang iba kundi ang natatanging kakayahan na nagmula pa sa pamilyang Rhineland. Isang malamig at seryosong ekspresyon ang unti-unting gumuhit sa kanyang mukha habang may nakadikit na bahid ng sariwang dugo sa kanyang pisngi. Sa sandaling iyon ay tahimik at buong tapang niyang tinanggap ang madilim na realidad na ang mismong dugo at kapangyarihan ng kanyang mga naging kalaban ang siyang patuloy na naghuhubog at lalong nagpapalakas sa kanyang buong pagkatao. Kasunod ng kanyang malalim na pagninilay ay malamig na binitiwan ng ating bida ang kanyang mga huling salita para sa naghihingalong kalaban sa kanyang harapan. Seryoso niyang ipinahayag na ngayong isinilang na siyang muli sa katawang iyon ay hindi na niya ito pwedeng talikuran pa. Nang marinig ang mga hindi inaasahang salitang ito ay pilit na idinilat ni Dalton ang kanyang mga mata kahit papatuloy na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig. Tadtad ng malamig na pawis ang kanyang mukha at bakas ang matinding pagkalito habang mahinang nagtatanong kung ano ang ibig sabihin ng ating bida. Pilit pa sanang inintindi ni Dalton ang nakakagimbal na pahayag na iyon ngunit bago pa man siya makakuha ng sagot ay tuluyan ng bumigay ang limitasyon ng kanyang katawan. Sa susunod na sandali ay unti-unting tumirek ang kanyang mga mata kasabay ng isang malamig na katahimikan na naghudyat sa tuluyang pagkawala ng huling hininga ni Dalton. Kasabay ng tuluyang pagkawala ng huling hininga ni Dalton ay isang mahinang daing ang umalingaw-ngaw bago tuluyang bumagsak ang walang buhay nitong katawan sa malamig na damuhan sa mismong paanan ng ating bida. Tahimik lamang na pinagmasdan ng ating bida ang bangkay ng kanyang kalaban habang isang malamig at matibay na determinasyon ang unti-unting namuo sa kanyang isipan. Sa gitna ng katahimikan at seryosong ekspresyon ng kanyang mukha na bahagyang natatakpan ng anino ng kanyang buhok ay tahimik siyang nag-iwan ng isang matapang na mensahe. Buong diin at puno ng kumpiyansang idineklara ng ating bida na dapat itong abangan ni Burkle dahil ang nawasak na pamilyang ito ay siya mismo ang muling magbabangon at bubuo. Matapos ang tuluyang pagkawala ng kanyang hininga ay isang pamilyar ngunit mahinang daing ang namutawi sa kalagitnaan ng kawalan. Pilit na iminulat ni Dalton ang kanyang mga mata habang unti-unting nagbabalik ang kanyang diwa ngunit bumungad lamang sa kanya ang isang nakakabinging at malalim na kadiliman. Sa gitna ng matinding pagkalito ay tahimik niyang itinanong sa kanyang isipan kung nasaan siya dahil sa sobrang dilim ay wala siyang makitang kahit ano sa kanyang paligid. Kasabay ng kanyang pagtataka ay unti-unti niyang napansin ang isang kakaiba at napakabigat na pakiramdam na bumabalot sa kanyang sistema. Nang dahan-dahan niyang subukang igalaw ang kanyang namumutlang kamay ay umalangaw-ngaw ang kalansing ng bakal mula sa isang makapal at malamig na pusos na mahigpit na nakakabit sa kanyang pulso. Ang parehong sitwasyon ay naramdaman niya sa ibabang bahagi ng kanyang katawan nang bahagyang gumalaw ang kanyang paa at lumikha muli ng tunog mula sa isa pang mabigat na kadena na nakapulupot sa kanyang bukong-bukong. Isang nakakakilabot na patunay na siya ay muling nagising bilang isang bilanggo sa loob ng isang madilim at walang hanggang piitan.
Nang tuluyan ng manumbalik ang diwa ni Dalton ay isang matinding pagtataka ang bumalot sa kanya nang mapagtanto niyang mahigpit siyang nakagapos sa isang malaki at nakakatakot na silya na gawa sa malamig na bakal. Pilit niyang inigalaw ang kanyang mga kamay na lumikha ng maingay na kalansing ng mga pusos habang desperadong inuunawa kung anong klaseng lugar ang kanyang kinalalagyan. Sa gitna ng kanyang matinding pagkalito at pagpupumiglas ay isang pamilyar at malamig na boses ang bumasag sa katahimikan mula sa mga anino upang sabihin na sa wakas ay gising na siya. Mula sa madilim na paligid ay dahan-daang naglakad palapit ang kalmadong figure ng ating bida na ngayon ay nagtataglay ng isang napakabigat at nakakakilabot na presensya. Seryoso itong nakatitig sa nakagapos na kalaban habang ipinapaliwanag na ang lugar na iyon ay ang huling hantungan ng mga kaluluwang lumisan na sa mortal na mundo na dati nilang ginagalawan. Kasunod ng mga salitang ito ay buong kapangyarihang idineklara ng ating bida na ang madilim na espasyong iyon ay ang mismong kabilang buhay na siya mismong lumikha bilang si Archimond. Halatang hindi makapaniwala si Dalton habang nakagapos sa malamig na silya kaya nangangatol siyang nagtanong kung totoo bang nasa kabilang buhay siya na nilikha ni Archimond. Walang pag-aalinlangang kinumpirma ito ng ating bida habang malamig na inaalala ang mga madilim na ginawa ng kalaban noong nabubuhay pa ito. Buong diin niyang sinumbat kay Dalton ang walang awang pagpapagutom at pagpapahirap nito sa mga inosenteng aso. Sa kanyang mga malamig na salita ay tila malinaw na bumalik ang nakakagimbal na nakaraan kung saan paulit-ulit na inabuso ni Dalton ang mga hayop sa ilalim ng pagkukunwari na isa lamang itong ordinaryong pangangaso. Walang habas nitong tina-target ang mga nagtatakbuhang aso gamit ang kanyang pana at palaso upang unti-unting patayin, at sa gitna ng nakakakilabot na paglipol na iyon ay matalim na idinugtong ng ating bida na hinding-hindi niya makakalimutan ang malapad na ngiti ng labis na kagalakan na nakapinta sa mukha ni Dalton habang pinapanood ang pagdurusa ng kanyang mga biktima. Matinding, galit at pagtanggi ang agad na bumalot kay Dalton nang marinig niya ang mga pahayag na iyon. Tadtad ng malamig na pawis ang kanyang mukha habang nanlalaki ang mga mata at buong lakas na sumisigaw na kung magbibitaw lang din ng mga walang kwentang salita ang kaharap niya ay sana man lang ginawa nitong kapani-paniwala. Pilit siyang nagpupumiglas sa kanyang pagkakagapos habang galit na nagbabanta na kung hindi siya agad pakakawalan nito ay paniguradong may mangyayaring masama. Ngunit sa gitna ng kanyang desperadong pagwawala ay bigla siyang natigilan dahilan upang mabalot ng isang nakakabinging katahimikan ang madilim na paligid. Unti-unting nanggotol ang kanyang labi habang mas lalong nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot nang may isang malinaw na bagay ang biglang rumahistro sa kanyang isipan. Sa isang sandali ay pilit niyang pinroseso ang lahat dahil sariwang-sariwa pa sa kanyang alaala ang nakakagimbal na pangyayari kung saan ang kanyang pisikal na katawan ay walang kalaban-laban na nahiwa at napabagsak ng espada ni Klein na walang iba kundi ang ating bida. Malinaw na bumalik sa kanyang ganita ang imahe ng kanyang sariling dugo na pumilansak sa hangin kasabay ng malamig at walang awang pagtitig ng nagliliwanag na lilang mata ng ating bida bago siya tuluyang binawian ng buhay. Habang patuloy na binabagabag ng nakakagimbal na alaalang iyon ay mas lalong nadagdagan ang pagkalito ni Dalton dahil hindi niya lubos maintindihan kung bakit pakiramdam niya ay maayos at walang anumang sugat ang kanyang katawan sa kabila ng malinaw na pagpaslang sa kanya. Bago pa man siya makabuo ng sagot sa kanyang isipan ay malamig na binasag ng ating bida ang katahimikan upang ipamuka sa kanya ang mapait na katotohanan na siya ay tuluyan na talagang namatay. Kalmado ngunit may mabigat na diin na ipinaliwanag ng ating bida na ang tanging ginagawa lamang niya ngayon ay ibalik ang lahat ng malagim na karma mula sa nakaraang buhay ni Dalton dahil iyon ang mismong tungkulin at layunin ng kabilang buhay na iyon. Nang marinig ang mga pahayag na ito ay tuluyan ng nilamon ng matinding takot at kaba si Dalton dahilan upang mabilis na tumulo ang malamig na pawis sa kanyang mukha habang pilit na isinisigaw na hindi maaari at hindi totoo ang mga sinasabi nito. Sa gitna ng kanyang desperasyon at pagpupumiglas ay buong lakas at galit niyang iginiit na wala siyang pakialam kung si Archimond man o ang kabilang buhay ang kaharap niya dahil ang tanging gusto lamang niya ay itigil na ng ating bida ang pagsasabi ng mga kasinungalingan at agad na siyang pakawalan mula sa nakakakilabot na lugar na iyon. Sa kabila ng pagwawala at desperadong pagsigaw ni Dalton ay nanatiling kalmado ang ating bida habang malamig na sinasabing hindi na mahalaga kung paniwalaan man niya ang katotohanan o hindi. Kasunod ng mga salitang ito ay dahan-daang itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at sa isang iglap ay biglang nagliyab ang isang nakakapasong asul na enerhiya mula sa kanyang palad na nagbigay ng nakakakilabot na liwanag sa kanyang seryosong mukha. Sa gitna ng matinding tensyon ay buong diin niyang idinugtong na ang pinakamahalaga sa sandaling iyon ay dumating na ang tamang oras upang pagbayaran ni Dalton ang lahat ng kanyang mga naging kasalanan.
kasabay ng isang mabigat na dagandong na yumanig sa madilim na paligid ay unti-unting lumitaw mula sa mga anino sa likuran ng ating bida ang isang malaking kawan ng mga nakakatakot na aso. Ang mga asong ito na dati ay walang awang pinahirapan at pinaslang ni Dalton ay umuusbong ngayon mula sa kabilang buhay na may mga matatalim na ngipin at mga matang nagliliwanag ng nakakapanindig balahibong kulay asul habang nagpapakawala ng mga mababang ungol na tila uhaw nang makamit ang kanilang inaasam na paghihiganti. Tuluyan. Nang nilamon ng matinding gulat at panginginig si Dalton habang patuloy na umaagos ang malamig na pawis sa kanyang namumutlang mukha nang masilayan ang mga nakakakilabot na nilalang sa kanyang harapan, hindi na siya makabuo ng anumang salita dahil sa matinding takot na bumalot sa kanyang buong pagkatao. Sa gitna ng kanyang panlulumo ay muling umalangaw-ngaw ang malamig at seryosong tinig ng ating bida na nag-uutos sa kanya na pakinggang mabuti ang bawat galit na tahol at alulong ng mga inosenteng buhay na walang pangingiminyang kinitil noon. Kasabay ng nakakapangilabot na pahayag na ito ay lalong lumakas ang nakakabinging mga ungol ng Cowan habang agresibong ipinapakita ang kanilang matatalim na ngipin at tumutulong laway. Sa sumunod na sandali ay walang awang sumugod at sabay-sabay na lumundag ang mga nagngangalit na aso patungo kay Dalton na walang kalaban-laban na nakagapos sa malamig na silya. Isang nakakagimbal na eksena ang bumalot sa madilim na paligid habang buong bagsik na nilamon at inatake ng Cowan ang kanyang katawan upang tuluyan ng singilin ang lahat ng kanyang mga naging kasalanan. Habang patuloy na nanginginig sa matinding takot si Dalton ay muling umalangaw-ngaw ang malamig at walang awang tinig ng ating bida upang magbigay ng isang huling paalala. Buong diin niyang sinabi na dapat tandaan ng kanyang kalaban na ang nakakakilabot na impyernong kinaroroonan nito ngayon ay walang iba kundi ang sarili nitong likha. Kasunod ng mga salitang iyon ay isang nakakabinging sigaw ng matinding sakit ang kumawala mula kay Dalton habang walang habas na nilalapan ng mga galit na aso ang kanyang buong katawan. Halos lumuwa ang kanyang mga mata at umapaw ang laway sa kanyang bibig dahil sa hindi maipaliwanag na pighati at pagdurusa. Sa gitna ng kanyang desperadong pagwawala ay pilit siyang nagmakaawa at humingi ng tulong habang pilit na iniinda ang bawat kagat at pagkapunit ng kanyang laman. Ngunit walang kahit anong awa ang dumating para sagipin siya sa madilim at walang hanggang parusang iyon. Kasabay ng walang hanggang pagdurusa sa kabilang buhay ay isang butil ng malamig na luha ang dahan-daang pamatak mula sa nanlalaking mata ni Dalton sa totoong mundo. Tuluyan ang bumigay ang kanyang pisikal na anyo at nawala ng hininga ang kanyang dagwang katawan na nakahandusay sa damuhan habang umiihip ang malakas na hangin sa paligid. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakadilat ngunit blanko at wala ng anumang bakas ng buhay o kamalayan na makikita rito. Sa mismong harapan ng bangkay ay tahimik lamang na nakatayo ang ating bida na hawak pa rin ang kanyang espada sa ilalim ng madilim na kalangitan. Mababakas sa kanyang mukha ang isang labis na malamig at seryosong ekspresyon habang marahang hinahampas ng simoy ng hangin ang kanyang buhok. Wala siyang ipinakitang kahit anong awa matapos igawad ang nakakakilabot na huling paghatol na nararapat para kay Dalton. Pagkatapos ng malamig na paghatol kay Dalton ay panandali ang lumingon ang ating bida at napansin ang mga nakakakilabot na nilalang sa kanyang likuran na tahimik na naghihintay. Ang mga halimaw na ito ay ang mismong mga tauhan na buong katapatang sumunod sa kanyang mga naging utos kaya naisip niya na nararapat lamang na suklian ang kanilang ginawang pagtulong. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay habang unti-unting nagliliwanag ang isang nakakapasong asul na enerhiya mula sa kanyang palad. Sa isang kalmado ngunit makapangyarihang tinig ay ipinahayag niya na bilang gantimpala sa kanilang ginawa ay tuluyan na niyang puputulan ng sumpa na matagal nang gumagapos sa kanilang mga kaluluwa upang igawad ang kanilang inaasam na kalayaan. Kasunod ng mga salitang iyon ay mabilis na binalot ng makapangyarihang asul na liwanag ang katawan ng isa sa mga kalansay na halimaw. Habang dahan-dahan itong lumalaya mula sa madilim na pagkakaalipin. Kasunod ng kanyang paggawad ng kalayaan ay unti-unting naglaho ang mga kalansay na halimaw at naging mga kumikinang na asul na liwanag na dahan-daang sumama sa ihip ng hangin patungo sa madilim na kalangitan. Tahimik lamang na nakatayo ang ating bida sa gitna ng malawak na lupain habang pinagmamasdan ang pagkawala ng mga kaluluwang iyon. Sa gitna ng malamig at payapang paligid ay isang malalim na pagninilay ang bumalot sa kanyang isipan. Habang kalmadong nakatingin sa mga walang buhay na bangkay na nakahandusay sa damuhan ay seryoso niyang naisip na ang tunay na kamatayan ay dumarating lamang kapag ang mga buto ay tuluyan ng nadurog at nagkalat sa hangin. Kasabay ng nakakabinging katahimikan ay isang mabigat na katanungan ang unti-unting nabuo sa kanyang diwa kung bakit siya binigyan ng pagkakataong muling mabuhay at kung ano ba talaga ang tunay na layunin ng kanyang pagbabalik. Sa gitna ng kanyang malalim na pagninilay ay isang hindi inaasahang boses ang biglang bumasag sa katahimikan mula sa kanyang likuran.
Kalmadong nagkomento ang isang misteryosong lalaking nakasuot ng madilim na balabal at sinabing nakakagulat daw isipin na gumagamit ng necromancy ang young Master Klein. Bahagyang nagulat ang ating bida sa biglaang presensyang iyon kaya mabilis siyang napalingon habang isang seryosong katanungan ang agad na nabuo sa kanyang isipan kung nakita ba ng estrangherong ito ang lahat ng kanyang ginawa. Agad na humarap ang ating bida na may malamig at matalim na tingin bago direktang magtanong kung sino ang lalaking nasa kanyang harapan. Sa halip na sumagot ng maayos ay isang nakakakilabot na ngisi lamang ang iginanti ng misteryosong kalaban habang mayabang na sinabing hindi na kailangan pang malaman ng ating bida ang kanyang pagkakakilanlan. Kasabay ng mga mapangahas na salitang ito ay unti-unting nagliwanag ang isang kakaibang berdeng enerhiya na nagmumula sa kamay ng estranghero na tila naghahanda para sa isang panibago at mapanganib na laban. Mayabang na idinugtong ng misteryosong estranghero na hindi na rin naman malalaman ng ating bida ang kanyang pangalan dahil wala na itong pagkakataon pa, kasabay ng mga mapangahas na salitang iyon ay mabilis na kumalat ang isang makapangyarihang berdeng enerhiya mula sa kanyang pwesto patungo sa iba't ibang direksyon at tila mga kidlat na sapilitang gumapos sa mga walang buhay na bangkay na nakakalat sa malawak na paligid. Bakas ang pagkagulat ng ating bida habang pinapanood ang nakakakilabot na mahikang iyon na mabilis na pumasok at bumalot sa ulo ng isa sa mga dagwang katawan na nakahandusay sa malamig na lupa. Sa susunod na sandali ay nangyari ang isang nakakagimbal na eksena ng biglang damilat ng malaki ang mata ng nasabing bangkay na ngayon ay nagliliwanag na sa isang nakakapanindig balahibong kulay asol na naghuhudyat na muli silang ibinangon mula sa kamatayan upang maging mga bagong kalaban. Kasunod ng nakakagimbal na eksenang iyon ay mabilis na napuno ang madilim na paligid ng mga nakakapangilabot na ungol at daing mula sa mga mismong bangkay. Habang patuloy na kumakalat ang makapangyarihang berdeng enerhiya ng nakabalabal na estranghero ay sabay-sabay at sapilitang nagtayuan ang mga dagwang katawan mula sa malamig na lupa. Seryoso at matalim na pinagmasdan ng ating bida ang nakakapanindig balahibong pangyayari sa kanyang harapan. Mabilis na napagtanto ng ating bida sa kanyang isipan na ang ipinapakitang mahika ng kalaban ay walang iba kundi ang sining ng muling pagkabuhay na tahasang ginagamit upang kumontrol ng mga patay. Dahil sa malamig na katotohanan ito ay malinaw na nakumpirma ng ating bida na ang misteryosong lalaking nasa kanyang harapan ay isa ring necromancer, samantala ay isang nakakakilabot at mayabang na ngiti ang sumilay sa mukha ng estranghero habang buong kumpiyansang ipinapahayag na maaaring nabigo si Dalton sa misyon nito ngunit paniguradong magiging labis na kapaki-pakinabang ang mga bumainggong bangkay na iyon para sa kanyang sariling layunin. Mula sa madilim at nakakakilabot na bakbakan ay panandaliang lumipat ang eksena patungo sa isang malamig at nagtataasang yelong kabundukan sa ilalim ng mapayapang kalangitan. Sa isang hindi kaliwang lugar ay umalangaw-ngaw ang isang malakas at masayang halakhak na bumasag sa katahimikan. Makikita si Eren na masiglang kamakaway ang kamay habang pilit na tinatawag ang naglalakad palayo na si Dunkel. Bakas ang matinding tuwa sa boses ni Eren habang masayang inaaya si Dunkel na pakinggan din ito ang mga nakakatuwang kwento patungkol sa pagkabata ng Young Master na walang iba kundi ang ating bida. Sa halip na sumali sa kasiyahan ay panandaliang lumingon si Dunkel na may hawak-hawak na isang lukot na piraso ng papel, mababakas sa kanyang mukha ang isang seryoso at tila nag-aalalang ekspresyon habang mahinahong sumagot kay Eren na mamaya na lamang niya pakikinggan ang mga kwentong iyon. Matapos tanggihan ang imbitasyon sa nakaraang tagpo ay seryosong ibinaling ni Dunkel ang kanyang buong atensyon sa lukot na piraso ng papel na kanyang hawak-hawak. Makikita sa kanyang kamay ang isang luma at bahagyang punit na pahina na nagtataglay ng kumikinang na gintong marka ng hugis buwan at bituin na pamilyar na kilala bilang isang signal magic scroll. Isang malalim na pagtataka ang agad na bumalot sa isipan ni Dunkel habang tahimik na tinatanong sa kanyang sarili kung bakit magkakaroon ng ating bida ng isang natatanging bagay na tanging ginagamit lamang sa mga oras ng matinding pangangailangan o emergency. Mas lalo pang nadagdagan ang bigat ng kanyang nararamdaman nang mapagtanto niyang mahigit 3 oras na ang nakakalipas mula nang pumasok ang ating bida sa loob ng kagubatan kasama si Lord Dalton ngunit hanggang ngayon ay wala pa rin silang natatanggap na kahit anong impormasyon o balita mula sa dalawa. Habang nakatingin sa malayo ay mababakas ang matinding pag-aalala sa seryosong mukha ni Dunkel kasabay ng isang butil ng malamig na pawis na tumulo sa kanyang pisngi dahil sa isang malakas at mabigat na kutob na may hindi magandang nangyayari sa mga sandaling iyon. Dahil sa matinding pag-aalala na patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan ay napagpasyahan ni Dunkel na hindi na lamang siya maaaring maghintay sa lugar na iyon.
Mabilis siyang nagtungo sa kanyang kabayo at naghanda ng umalis upang hanapin ang ating bida, ngunit bago pa man siya tuluyang makahakbang ay may dalawang kawal ang nagmamadaling tumakbo palapit sa kanya habang malakas na sumisigaw na huminto muna siya. Nang makalapit na ang dalawa ay agad nilang hinarang si Dunkel at pinaliwanag na magdudulot lamang ng malaking problema kung basta-basta na lamang niyang iiwan ang kanyang nakatalagang pwesto sa mga sandaling iyon. Mahinahon din nilang idinugtong na kasalukuyan pa ring nagaganap ang kompetisyon sa pangangaso, kaya mas makabubuti kung magpapalipas muna siya ng kaunting oras sa paghihintay. Matapos marinig ang mga paalalang iyon ay panandaliang natahimik si Dunkel habang seryosong nilingon ang mga kawal at mababakas sa kanyang mukha ang labis na pagkadismaya habang patuloy na nilalabanan ang kanyang hindi mapakilang kutob. Tahimik na pinagmasdan ni Dunkel ang dalawang kawal na hamarang sa kanya at agad niyang napansin ang pamilyar na sagisag na nakaukit sa kanilang mga asol na baluti. Mabilis niyang nakilala na iyon ang opisyal na marka ng pamilyang Conwell, kaya agad na pumasok sa kanyang isipan na ang dalawang lalaking ito ay walang iba kundi ang mga personal na bantay ni Dalton. Dahil sa natuklasang impormasyon na ito ay tuluyan nang nakumpirma ni Dunkel ang kanyang hinala na mayroon palang nakatagong masamang motibo ang mga kawal na ito mula pa noong una, kaya pilit siyang pinipigilan. Nang hindi na makapagtimpi sa kanilang panghihimasok ay seryoso at matapang siyang lumingon sa dalawa upang ipaalala ang kanyang tunay na katayuan. Buong diin niyang ipinakilala ang kanyang sarili bilang ang mismong commander ng eksklusibong orden ng mga kabalyero ng pamilyang Rhineland at ang personal na kabalyerong nakatalaga upang magbantay sa ating bida. Matapos ibunyag ang kanyang mataas na posisyon ay malamig at nagbabanta siyang nagbabala na kung susubukan pa nilang harangan ang kanyang daan ay hindi na siya magdadalawang isip na gumawa ng marahas na aksyon at hinding-hindi na lamang siya tatayo roon para manood. Kasabay ng pagtalim ng kanyang mga tingin at pagkunot ng kanyang noo na tila nakamamatay ay buong bagsik siyang nagtanong kung naintindihan ba nila ang kanyang malinaw na mensahe. Matapos makatanggap ng matalim at seryosong banta mula kay Dunkel ay tuluyang binalot ng matinding kaba ang dalawang bantay ni Dalton. Makikita sa kanilang namumutlang mga mukha ang labis na takot at pangangamba habang tahimik na napalunok ang isa sa kanila nang maramdaman ang mabigat na presensya ng commander. Sa gitna ng namumuong tensyon sa pagitan nila ay mabilis na napukaw ang atensyon ni Dunkel nang marinig niya ang boses ni Erin mula sa hindi kalayuan sa kanyang likuran. Nagtatakang nagtanong si Erin kung mayroon bang problema, kaya panandaliang nilingon siya ng seryosong commander. Mahinahong nag-utos si Dunkel kay Erin na makinig itong mabuti bago pinaliwanag na mas nagtatagal na kaysa sa inaasahan ng ating bida sa loob ng kagubatan, kaya napagdesisyonan na niyang umalis ngayon mismo upang hanapin ito. Kasunod ng kanyang naging pagpapaliwanag ay agad din niyang inutusan si Erin na mauna na itong bumalik patungo sa mansyon kasama ang pari para sa sarili nitong kaligtasan. Tahimik na lamang na nakinig si Erin sa mga ibinili ni Dunkel habang mababakas sa kanyang mukha ang unti-unting pagiging seryoso matapos malaman ang kasalukuyang sitwasyon. Nang marinig ang utos na iyon ay mabilis na tumugon si Erin, nakakaalis lamang ng pari, kaya isang matinding pagkagulat ang agad na rumahistro sa mukha ni Dunkel. Hindi makapaniwala ang commander at malakas na napatanong kung kailan pa ito umalis nang walang kahit anong paabi o paalam. Patuloy na nagpaliwanag si Erin habang inaalala ang nangyari at sinabing mayroon daw nakapinta na labis na seryosong ekspresyon sa mukha ng pari bago ito tuluyang lumisan, at binanggit pa nito na tama nga ang nararamdaman nitong masamang kutob. Pagkarinig sa mga salitang iyon ay isang malamig na pawis ang mabilis na tumulo sa pisngi ni Dunkel habang nanlalaki ang kanyang mga mata sa matinding gulat nang may isang mahalagang alaalang biglang nagbalik sa kanyang isipan. Malinaw na bumalik sa kanyang ganita ang naging seryosong tagubilin ng ating bida noon, kung saan mahigpit nitong pinagdudahan ang kainahinalang presensya ng pari na patuloy na sumunod sa kanya hanggang sa lugar na iyon. At mariinding inihabilin ng ating bida na kapag biglang nawala ang lalaking iyon ay dapat na niyang punitin agad ang hawak na scroll nang walang anumang pag-aalinlangan. Dahil sa nakakagimbal na katotohanang napagtanto ay tuluyan ng nilamon ng matinding pagkabahala at tensyon si Dunkel, kaya galit siyang napamura bago mabilis at nagmamadaling sumampa sa kanyang madilim na kabayo upang agarang kumilos. Tuluyan ng napagtanto ni Dunkel na ang mga nagaganap ay hindi lamang isang simpleng pagkakataon o insidente. Dahil sa matinding pagmamadali at pagnanais na makakilos agad ay mabilis niyang kinagat at sapilitang pinunit gamit ang kanyang mga ngipin ng signal magic scroll na hawak niya. Mababakas sa kanyang seryosong mukha ang labis na kaba at determinasyon habang tumutulo ang malamig na pawis sa kanyang pisngi dahil sa bigat ng sitwasyon. Matapos masira ang nasabing papel ay tuluyan ng naghiwa-hiwalay ang mga piraso nito sa hangin kasabay ng mabilis at desperadong pagpapatakbo ni Dunkel sa kanyang madilim na kabayo.
Sa gitna ng kanyang mabilis na paglisan ay isang mabigat at siguradong conclusion ang nabuo sa kanyang isipan na mayroon talagang masama at hindi magandang nangyari sa ating bida sa loob ng kagubatan kaya kailangan niya itong matagpuan sa lalong madaling panahon. Mula sa nagmamadaling paglisan ni Dunkel ay muling nagbalik ang tagpo sa loob ng madilim at malamig na kagubatan kung saan tahimik na nakatayo ang misteryosong necromancer kasama ang kanyang kawan ng mga muling binuhay na bangkay na nababalutan ng nakakakilabot na berdeng enerhiya. Seryoso at matalim na pinagmasdan ng ating bida ang namumuong panganib habang isang malalim na pagsusuri ang mabilis na tumakbo sa kanyang isipan. Tahimik niyang napagtanto na ang kanyang magi o lakas mahika ay tuluyan ng naubos dahil sa matindi at nakakapagod na pakikipaglaban niya kay Dalton kanina. Dahil sa matinding kakapusan ng kanyang enerhiya ay malinaw na inamin ng ating bida sa kanyang sarili na hindi niya maaaring magamit ang kanyang sariling necromancy sa mga kritikal na sandaling iyon. Isang butil ng malamig na pawis ang tumulo sa kanyang pisngi nang marinig ang nakakapanindig balahibong ungol ng mga papalapit na halimaw habang seryoso siyang nag-aalala na hindi siya magtatagal kung patuloy siyang makikipaglaban sa kanyang kasalukuyang mahinang estado. Sa kabilang banda ay buong kumpiyansang itinaas ng nakabalabal na kalaban ang kanyang kamay at diretsyong itinuro ang ating bida bago malamig na inutusan ang kanyang mga nakakagimbal na alagad na tuluyan ng sumugod. Kasunod ng mahigpit na utos ng misteryosong estranghero ay mariin nitong isinigaw sa kanyang mga alagad na tapusin at paslangin ang ating bida. Sabay-sabay at mabibigat na humakbang ang kawan ng mga muling binuhay na bangkay na patuloy na naglalabas ng nakakakilabot na berdeng enerhiya habang unti-unti nilang pinalilibutan ang kinaroroonan ng ating bida na agad namang na-alerto sa papalapit na matinding panganib. Sa kabila ng dagsa ng mga halimaw at sa mga nakapanghihilakbot nilang ungol ay hindi nagpakita ng anumang bakas ng takot ang ating bida bagkus ay mahigpit lamang niyang naikuyom ang kanyang kamao habang matalim na nakatitig sa kalaban, nanatili siyang kalmado at seryosong pinuna ang sining ng muling pagkabuhay na ginagamit ng kaharap habang matapang niyang ipinahayag na tila nagkakamali ang kalaban sa pag-aakalang madali siyang mapapatay nito dahil lamang pareho silang gumagamit ng necromancy. Kasabay ng kanyang matapang na mga salita at pagmamatigas ay dahan-daang nagliwanag ang isang kakaiba at makapangyarihang lila na marka sa likod ng kanyang nakakuyom na kamay na may pamilyar na hugis ng buwan at bituin na tila naghuhudyat ng paggising ng isang panibago at nakatagong lakas na handa niyang pakawalan anumang oras. Kasunod ng matapang na paghahanda at paglabas ng kapangyarihan ng ating bida ay tuluyan ng dumagsa ang nakakagimbal na hukbo ng mga muling binuhay na bangkay patungo sa kanyang direksyon. Sabay-sabay na nagpakawala ng mga nakakabinging ungol at mababanggas na sigaw ang mga halimaw na tila uhaw na uhaw sa dugo. Sa isang mabilis at nakakapanghilakbot na paglusob ay malinaw na makikita ang labis na kabagsikan sa kanilang mga nabubulok na mukha na may mga matang puti at walang buhay habang walang tigil na tumutulo ang laway mula sa kanilang mga nakangangang bibig. Ang iba sa mga bangkay ay mahigpit na nakahawak sa mga kalaw-angin at matatalim na espada habang ang ilan naman ay marahas na iniaabot ang kanilang mga kamay na animoy mga hayop na handang punutin ang sinumang hamarang sa kanilang daraanan. Sa gitna ng madilim na paligid ay patuloy na bumubulusok ang kawan ng mga patay na nagdadala ng matinding panganib at direktang sumusugod upang walang awang tapusin ang buhay ng ating bida. Sa kabila ng mabilis na pagdagsa ng mga nakakagimbal na halimaw ay walang kahit anong bakas ng takot ang makikita sa mukha ng ating bida bagkus ay isang mapangahas na ngiti pa ang tuluyang sumilay sa kanyang mga labi. Mas lalo pang tumindi ang nakakapapasong lilang liwanag na nagmumula sa marka sa kanyang kamay at kasabay nito ay tuluyan na ring nagbago at nagliwanag ng parehong kulay ang kanyang mga mata na nagpapakita ng isang napakalakas at nakatagong kapangyarihan. Nang maramdaman ang pag-angat ng kanyang panibagong lakas ay buong tapang at walang pag-aalinlangang binitawan ng ating bida ang isang malamig at mabigat na banta na katapusan na ng kalaban dahil siguradong malalagot na ito sa kanyang mga kamay. Nang masilayan ang nakakapanghilakbot na pagbabagong iyon at maramdaman ang bigat ng nakakapanindig balahibong presensya ng ating bida ay mabilis na nabura ang mayabang na ekspresyon ng nakabalabal na estranghero. Nanlaki ang kanyang nag-iisang nakikitang mata at tuluyang binalot ng matinding gulat ang kanyang mukha habang hindi makapaniwalang napatanong na lamang kung ano ang pambihirang puwersang iyon na biglaang ipinakita ng kanyang kaharap. Bago pa man tuluyang pakawalan ng ating bida ang kanyang bagong gising na kapangyarihan ay isang hindi inaasahang pangyayari ang mabilis na gumitla sa lahat. Mula sa madilim na kalangitan ay biglang bumulusok ang isang nakakapasong gintong liwanag na tila isang mabilis na bulalakaw na direktang patungo sa lupa. Sa isang iglap ay buong lakas na bumagsak sa mismong gitna ng mga nagkukumpulang halimaw si Virman na nababalutan ng nakakapasong enerhiya.
kasabay ng kanyang mabigat na paglapag ay malakas niyang ibinaon ang kanyang kamao sa lupa na lumikha ng isang nakakabingi at malakas na pagsabog ng gintong liwanag na yumanig sa buong paligid. Dahil sa sobrang lakas ng nakakagimbal na puwersang pinakawala ni Veerman ay walang kalaban-laban na tumilapon at tuluyang nawasak ang mga muling binuhay na bangkay na nagtangkang sumugod upang saktan ang ating bida. Kasabay ng napakalakas na pagyanig at nakakabulag na pagsabog ay malinaw na umusbong mula sa gitna ng nakakapasong enerhiya ang mabagsik at seryosong mukha ni Veerman. Ang kanyang mga mata ay matinding nagliliwanag ng kaparehong gintong kulay na tila nagpapamalas ng isang dalisay at makapangyarihang puwersa. Sa isang malakas at dumadagandong na tinig ay buong pananampalataya siyang nanawagan sa banal na liwanag upang tuluyan ng igawad ang nararapat na kapahingahan para sa mga kaluluwang sapilitang ibinangon mula sa kamatayan. Kasunod ng kanyang mariin at makapangyarihang panalangin ay lalo pang lumawak at tumindi ang naglalakihang haligi ng gintong liwanag na walang awang bumalot sa mga natitirang halimaw, tuluyang nilamon at mabilis na tinupok ng nakakapasong puwersa ang mga muling binuhay na bangkay hanggang sa unti-unti silang madurog at maging mga itim na abo na lamang na sumama at naglaho sa ihip ng hangin. Matapos ang nakakabulag na pagsabog ng banal na liwanag na tumupok sa mga halimaw ay unti-unting lumino ang malaking balto ng isang lalaki sa gitna ng nagliliwanag na kapaligiran. Kalmadong nagsalita ang lalaking ito na walang iba kundi si Veerman at sinabihan ng ating bida na maaari na itong maging panatag at wag nang mag-alala. Sa kabilang banda ay naiwang nakatayo at bakas ang matinding pagkabigla sa mukha ng nakabalabal na necromancer, ng lalaki ang nag-iisang nakikitang mata ng kalaban habang tila naubusan ng mga salita dahil sa nasaksihang kapangyarihan bago tuluyang nagtanong kung sino ba talaga ang nilalang na bigla na lamang sumire sa kanyang hukbo. Sa halip na magpakita ng pag-aalinlangan ay isang seryoso at buong kumpiyansang ekspresyon ang iginanti ng matikas na lalaki. Habang patuloy na nagliliwanag ang paligid ay malinaw na nasal-ayan ang mga peklat sa mukha ni Veerman bago niya buong pagmamalaking ipinakilala ang kanyang sarili bilang isang kinatawan ng banal na Ordan, formal at matapang niyang idineklara ang kanyang pangalan bilang Garrison Veerman na handa ng kumilos at harapin ang nagbabadyang panganib upang protektahan ang ating bida.